Love Stories. Barangay Love Stories. Anong gusto mong pag-usapan natin? Ikaw, at yung lintik na ginagawa mo. Baka naman gusto mong kumalma muna. Nagtatrabaho ako na maayos dito. Ano ba problema? Ikaw ang problema ko at yung lintik na pagpupukpok na ginagawa mo. Ano ba kasi akala mo, Dinggoy, na ikaw lang ang nakatira sa barangay na to? Alam mo bang nakakaperwisyo ka na? At ang ingay na ginagawa mo sa araw-araw? Maraming bagay ang pwedeng magawa ng isang taong may kinikimkim na galit sa kanyang dibdib. Maaaring dumating pa sa puntong masaktan niya ang mga inosenteng tao na walang atraso sa kanya. Ikaw, anong gagawin mo para mapakalma mo ang matinding galit na nararamdaman mo? Pakinggan ang kwento ni Dinggoy sa Barangay Love Stories, #BLS Martilyo. Barangay LS 97.1. 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Maraming bagay ang pwedeng magawa ng isang taong may kinikimkim na galit sa kanyang dibdib. Maaring dumating pa sa puntong masaktan niya ang mga inosenteng tao na walang atraso sa kanya. Ikaw, kapuso, ano ang gagawin mo para mapakalma mo ang matinding galit na nararamdaman mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang tanghali sa iyo at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dinggoy. 43 years old at isa akong furniture maker at nakatira dito sa Zamboanga. Matagal na kaming avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories ng asawa ko. Kapag ganitong tanghaling tapat ay nakabukas na kaagad ng aming Facebook account para mapanood ang inyong live streaming. Matagal ko rin pinag-isipan kung dapat ba akong sumulat ngayong tanghali. Kasi hirap din akong ibahagi ang parteng ito ng aming buhay. Hindi kasi lahat ng alaala ay masaya. Pero hindi man ito naging masaya ay sigurado ako na may aral pa rin tayong kapupulutan dito. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko na gawin ang sulat na ito, Papa Dudut. Nakilala ko ang asawa kong si Sheng nang minsang pumunta ako sa birthday celebration ng pinsang ko sa kabilang bayan. Natipuhan ko kaagad siya dahil talaga namang maganda siya. Matangkad at medyo matabang babae, bilugan ang kanyang mga pisngi, singkitin ang kanyang mga mata at napakaganda ng kanyang mga ngiti. Nalaman ko na klase pala siya ng isa pang pinsan ko. Kaklase siya ng isa pang pinsan ko kaya naman nagpalakad ako para makilala ko siya noon. Nang nalaman ko na single siya ay hindi ko na inaksaya pa ang pagkakataon na yon. Dumiskarte kaagad ako sa panliligaw sa kanya at hindi naman ako nabigo nang sagutin niya ako pagkalipas ng ilang buwan. At ilang taon pa ang lumipas, nagpakasal na kami ni Sheng. Nagsama sa isang bahay at nagkaroon ng isang anak na babae, Papa Dudut. Magmerienda ka muna. Nagtimpla na ako ng kape tsaka bumili ako ng ensaymada dyan sa panaderia kanina. Lika na dito, mahal. Mahal! Uy, mahal! Nandiyan ka pala, malapit sa likuran ko. Oo, at kanina pa kita tinatawag kasi pinaghanda kita ng merienda dito sa maliit nating lamesa. Sige lang, mahal. Mamaya na ako magkakape. Tatapusin ko lang to. Yan ang mamaya mo na tapusin. Halika na rito kasi
lalamig na tong kape mo. Hindi naman naaalis dyan ng martilyo, mga pako at yung cabinet na ginagawa mo. Sige na nga, mahal. Ito, bibitawan ko na itong martilyo at sasaluhan na kita dyan sa lamesa. Ito ang kape mo. Salamat. Ang sarap talaga ng kape mo. Napakatapang at walang katamis-tamis. Alam ko naman kasi na ganyang katapang ang gusto mong timpla sa kape. Kaya hindi ko talaga nilagyan kahit kalahating kutsarita ng asukal. Ako lang din kasi ang mahilig sa matamis na kape dito sa bahay natin. Oo, kasi kahit ang anak nating si Eunice, mapait na kape rin ang gusto. Ewan ko sa batang yun. Kahit timplahan ko ng gatas o tsokolate, mas pipiliin pa rin inumin ng mapait na kape. Yaan mo na. Sa akin kasi nagmana kaya mahirap talagang pigilan. Buti na nga lang, pagdating sa itsura, ikaw ang kamukha niya. Kaya naman lumalaki rin siya maganda. Naku, binola pa ako nitong asawa ko. Okay, ini mo na tong ensaymada na nasa platito kasi masarap yan. Saan mo binili tong ensaymada? Doon sa panaderya na malapit sa palengke. Dumaan ako doon bago ako sumakay ng tricycle pa uwi kanina. Ay, masarap nga to. Ang sarap talaga. Ang daming keso. Mahal. Sorry pala kung hindi na kita nasama sa palengke kanina, ha? Okay lang, mahal. Alam ko naman kung gaano ka kabisi dito sa tinatrabaho mo ng cabinet. Pero ang ganda ng design, ha? Oo nga eh. At masyadong mabusising gawin. Lalo na yung mga parte ng cabinet na kailangang ukitan. Mabuti na lang, nakuha ko yung itsura ng design ng cabinet na gusto ng kliyente ko. Kailan mo ba kailangan na matapos yan? May 2 araw pa ako pero gusto ko na okay na yung cabinet bukas. Para kapag tinignan ng kliyente ko at may gusto siya ipabago, may oras pa ako na gawin yun. Napakasipag talaga ng asawa ko. Hindi naman. Gusto ko lang talagang ayusin ang trabaho ko at ingatan ang tiwala ng mga kliyente ko. Karamihan kasi sa kanila, naging kliyente din ni tatay nung nabubuhay pa siya. Kaya malaking tiwala nila sa akin. Oo, alam ko. Basta wag mong kakalimutan na ingatan pa rin ang sarili mo. At wag mo masyadong pinapagod ang katawan mo kasi baka bigla ka naman magkasakit. Ay, yan ang hindi mangyayari, mahal. Paano ka naman nakakasigurado dyan? Kasi napakasarap mag-alaga ng asawa ko. Maganda na, sexy na, tapos napakasarap pang magluto. Kaya alam ko na hindi talaga ako magkakasakit basta kasama kita. Napakabulero mo talaga kahit kailan, mahal. Nagsasabi lang ng totoo. Payakap na ako. Papa Dudut Karpentero ang lolo ko at naabutan ko pa siyang malakas kaya sa kanya ko natutunan ang pagkukumpuni ng iba't ibang bahagi ng bahay. Pero kay tatay ko naman natutunan ang paggawa ng furniture mula sa kahoy. Ang pagiging furniture maker niya ang bumuhay sa amin ni nanay hanggang sa maging ulila na nga ako. Minana ko ang trabaho na yon dahil nakahiligan ko na rin gumawa ng mga furnitures. Marami na rin kasing naging kliyente si tatay noon na halos lahat sila ay naging kliyente ko na rin. Pupunta sila sa bahay dala ang design ng furniture na gusto nilang ipagawa sa akin. At pagkatapos, ang ginawa kong furniture ang dadalhin sa manufacturer kung saan ay gagawa sila ng mas maraming piraso. Ang pinaka-paborito kong ginagawang furniture ay malalaking cabinet. Matrabaho siya pero challenging kasi kailangan na saktong-sakto ang bawat paglagari ko sa kahoy, pagpukpok sa pako at pagkakabit sa pinto o salamin nito. Kaya naman hindi ko talaga binitawan ang trabahong minana ko pa mula sa tatay ko, Papa Dudut. Ang sakit ng likod ko. Pakaupo nga muna dito sa sofa. Mahal, malapit ka na bang matapos din sa pagluluto mo ng ulam? Malapit na magtanghalian. Oo, malapit nang maluto ang sayote dito sa tinola. Tapos ka na ba dun sa ginagawa mong lamesa?
Hindi pa. Pero sumakit kasi ang likod ko kaya magpapahinga muna ako ng konti. Kahapon mo pa dinadaing yung sakit ng likod mo. Gusto mo bang magpahilot mamaya? Ipapasundo ko kay Eunice yung kapitbahay nating manghihilot. Hindi na. Konting pahinga lang siguro to. Ayan ka na naman, mahal. Ipahinga mo talaga muna yung katawan mo at bukas mo na balikan yung tinatrabaho mo na lamesa. Hindi pwede. Kailangan ko ituloy ang paggawa ko dun mamaya. Anong hindi pwede? May ilang araw ka pa naman para tapusin yun. Kaya may oras ka pa para magpahinga. At ikaw ang hindi pwedeng hindi magpahinga. Basta ipasusundo ko na mamayang hapon yung manghihilot na nakatira malapit lang dito sa atin. Kilala naman ni Eunice yun kaya alam niya kung saan pupuntahan. Sige na nga. Baka hindi mo pa ako pakainin ng masarap na tinolang niluto mo kapag hindi ako nagpahilot mamaya. Hindi ka talaga makakatikim nito kapag hindi ka sumunod sa sinabi ko. Nasaan na nga pala si Eunice? Parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Nagpaalam kanina, pupunta raw sa bahay ng kaklase niya para gumawa ng project. Pero sinabihan ko siya na umuwi ng tanghalian para sabay-sabay tayong kumain. Siguro pauwi na rin yun. Tao po! May bisita yata Tao po! tayo. Ako na magbubukas ng pinto, mahal, para matapos mo na yung niluluto mo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Sige mahal, maghahain na rin ako dito pagkatapos maluto nitong sayote. Hi! Magandang tanghali! Magandang tanghali rin. Ano pong kailangan nyo? Naku, wag mo akong pinupo at mukhang magkaedad lang naman tayo. Sige, pasensya na. Ah, ako nga pala si Marcia, bagong kapitbahay nyo. Bagong kapitbahay? Oo, kami ng asawa ko yung bagong nakatira dyan sa katabing bahay nyo. Ah, ganun ba? Malalim na ang gabi nung dumating kami at naglipat ng mga gamit kaya siguro hindi nyo namalayan. Siguro nga kasi maaga rin talaga kami natutulog dito sa bahay. Ah, Tinggoy nga pala pangalan ko. Ay teka, may dala pala akong buko pandan. Kaninang umaga ko lang ginawa. Eto oh. Nako, salamat. Bagay ito sa tanghalian namin. Sigurado ako na magugustuhan dito ng anak ko dahil paborito niya ang buko pandan. Salamat ulit ha. Walang anuman. Sino nga palang kasama mong nakatira dyan sa bahay? Yung asawa ko, niyaya ko nga na pumunta dito para kako makilala namin yung mga kapitbahay namin. Kaya lang, panggabi kasi siya sa trabaho, kaya hinayaan ko na lang magpahinga. Hayaan mo, makikilala ko rin ang asawa mo. Mahal, nakapaghain na ako sa komedor natin. Sinong kausap mo dyan? Yung bagong kapitbahay natin, mahal. Hi, ako si Marcia. Kami ng asawa kong si Ted ang bagong nakatira dyan sa katabing bahay nyo. Hi din, ako naman si Sheng. Mabuti at may nakatira na dyan kasi ilang taon na rin walang tao dyan. Magtatanghalian na nga pala kami. Gusto mo bang sumabay na sa amin? Naku, salamat pero hindi na. Dinala ko lang talaga yung buko pandan na ginawa ko. Uuwi na rin ako para may handa ko na yung uniform ng asawa ko. O sige, salamat ulit dito sa pagkain na dala mo, Marcia ha. Papadudot matagal na ring walang nakatira sa katabing bahay namin. Ang alam ko kasi nasa abroad na ang may-ari ng bahay na yon. Nakilala ko pa nga ang huling nakatira doon dahil magkaibigan sila ng mga magulang ko. Naunang mamatay sina tatay at nanay at sila ang dumamay sa akin noon. Pero nasa wastong edad na ako noon kaya kahit papaano ay kinakaya ko na rin ang buhay mag-isa. Hanggang sa makilala ko na nga ang asawa ko at bumuo na ako ng sariling pamilya. Naging mabuti pa rin kaming magkaibigan ng kapitbahay ko na halos kaedad ko lang din. Pero nang magkasunod na namatay ang asawa at anak niya ay doon na siya nag-decide na pumunta sa abroad kung saan ay naroon ang mga kapatid niya. Hindi ko alam na binenta niya na rin pala ang bahay na yon pagkalipas ng ilang taon. Siguro ay para makalimot na rin sa malungkot niyang nakaraan. At nang magkaroon kami ng bagong kapitbahay ay naisip ko na okay na rin yon kesa pamahayan pa ng multo. Ang katabing bahay namin na naging bakante ng mahabang panahon, papadudot. Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay. Love Stories.
naman ang naging pakikitungo ng kapitbahay naming si Marcia. Mababa lang ang bakod na hollow blocks na nakapagitan sa amin. Halos hanggang bewang ko lamang papadudot kaya kapag nagwawali siya ng bakuran nila at ako naman ay gumagawa ng furniture ay madalas kaming nagkakabatian. Nakilala ko na rin noon ang asawa niyang si Ted at pinakilala siya ni Marcia nang minsang magkaabutan kami ng tingin sa may bakuran. Medyo tahimik lang si Ted at hindi palangiti. Tuwing hapon ko lang din siya nakikita kapag umaalis siya ng bahay para pumasok sa trabaho. Papadudot ang sabi ni Sheng nang magkasabay or makasabay niya sa pamamalengke si Marcia ay nakwento raw nito na sa factory na malapit sa lugar namin nagtatrabaho itong si Ted. Madalas daw na panggabi ito kaya hindi na raw halos lumalabas ng bahay sa buong maghapon para makapagpahinga. Tahimik lang daw ito at hindi talaga palakibo sa ibang tao. Yun pala ang dahilan kaya kapag binabati ko siya sa may bakura nila ay titingin lamang siya at hindi ngingiti basta-basta. Wala namang problema sa akin yon dahil nakikisama lang din naman ako sa bago naming kapitbahay ng mga panahong yon, papadudot. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo naman, huwag kang mag-alala sa akin. Para kasing ang lakas ng sigaw na narinig ko mula sa bahay niyo kagabi. Ganun lang talaga yung asawa ko kapag nalalasing siya. Hindi niya nakokontrol yung lakas ng boses niya. Pero mabait naman yun. Mabilis lang talagang uminit ang ulo niya. O basta kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Siyempre naman, Sheng. Sa lahat ng kapitbahay namin, sa'yo pinakamalapit ang loob ko. Grabe. Para nangakit Hindi ang talaga kapatid bumiyahe na eh. ganitong oras. At ganun ka rin sa akin. Palaging bukas ang pinto ng bahay namin para sa'yo. Oh, Marcia, nandito ka pala. Hi, Dinggoy! Magandang hapon! Kinuha ko lang tong pinaglagyan ng pansit na binigay ko nung nakaraan. Paalis na rin ako. Sige, Sheng, salamat din pala dito sa puto na binigay mo, ha? Wala yun. Basta yung sinabi ko, bukas palagi ang bahay namin para sa'yo. Oo, salamat uli. Mauna na ako sa inyo. Sige, ingat ka, Marcia. Medyo natagalan ka yata, mahal. May banggaan kasi ng dalawang tricycle doon sa bayan. Kaya nag-traffic. Magpunas ka muna ng leeg mo at basa ng pawis. Ito ang tuwalya, oh. Salamat, mahal. Kumusta pala yung nilakad mo? Maayos naman. Pinakita nila sa akin yung iba't ibang design ng cabinet na gagawin ko. May 3 linggo rin ako para matapos yun. At mukha namang kakayanin ko. Sigurado ka ba? Oo naman. Ilan ba yung cabinet na ipapagawa nila sa'yo? Mga 4 na magkakaiba ng design, pero hindi naman ganun kataas. Mukha lang matrabaho mga design na gusto nila para sa mga cabinet. Pero kakayanin ko yun. Baka tumatanggap ka na naman ng project na masyado mong papagurin at pupuyatin ng sarili mo. Mahal, kapag sinabi kong kaya ko, kakayanin ko. Alam ko naman yon. Ayoko lang na masyado mong inaabuso ang katawan mo, lalo na sa mga ganyang kalaking client. Kaya nga umuho kagad ako nung alokin nila ako. Kasi maraming koneksyon yung kliyente ko na yun. Mare-refer pa nila ako sa ibang furniture shop. Ay, mahal. Ano nga pala yung pinag-uusapan nyo ni Marcia kanina? At parang seryoso nyo pareho. Ah, tungkol lang sa asawa niya. Kay Ted? Oo. Ano namang tungkol kay Ted ang pinag-usapan nyo? Kasi kagabi, di ba, narinig natin na sumisigaw si Ted sa bahay nila. Oo, nagmumura pa nga siya. Kung hindi mo nga lang ako pinigilan, baka pinunta ko na sila doon sa bahay nila. Away kasi na mag-asawa yun. Ayoko lang lumabas na nakikialam tayo. Pero tumigil din naman ang pagsisisigaw at pagmumura ni Ted. Halata rin sa boses niya na lasing siya kaya medyo nagwawala kagabi. Kaya nung pumunta nga si Marcia dito kanina para kunin yung pinaglagyan ng pansit, hindi ko na napigilang magtanong sa kanya. Ano namang sabi niya tungkol sa nangyari sa bahay nila kagabi? Normal na raw ang pag-init ng ulo, pagsisisigaw at pagmumura ni Ted kapag nalalasing. Kaya huwag na raw tayong mag-alala sa kanya kapag naririnig natin ang mga pagsisisigaw ni Ted sa bahay nila. Papadudot ang alam ko, isang beses sa isang linggo lang ang rest day ni Ted sa trabaho. Kaya madalas
madalas na isang beses sa isang linggo, may pagkakataon na naalimpungatan ako dahil sa sigawan na naririnig ko mula sa kapitbahay naming sina Ted at Marcia. Mga sigaw at pagmumura ni Ted kasunod ang maingay na pagbagsak ng mga gamit sa loob ng bahay nila. Minsan, gusto ko na sana silang puntahan. Pero pinipigilan lamang ako ng asawa kong si Sheng Papadudut. Ayaw niya raw kasi na makialam kami sa away ng mag-asawa. Kapag naman nagkakausap sina Sheng at Marcia ay kinukumusta ng asawa ko kung okay lang ba si Marcia Papadudut. Ayos lang naman daw siya at huwag daw kaming mag-alala sa kanya. Normal na raw ang pag-aaway na yon sa kanilang mag-asawa. Kaya hindi na namin sila masyado pang inaalala. Lalo na ng mga panahon na yon. Dinagsa ako ng mga kliyente at maraming furniture ang kailangan kong gawin at tapusin. Halos wala na rin tuloy akong masyadong pahinga at buong araw na nagtatrabaho noon. Kailangan ko kasing ma-meet ang deadline ng mga kliyente ko para hindi masira ang tiwala nila sa akin sa trabaho ko, Papadudut. Grabe, ang bigat talaga nito mga pinamalengke ko. Naparami yata ang mga isda at kulay na binili ko. Oh, mahal. Hindi ka pa tapos dyan? Mahal! Uy, mahal. Sorry, hindi ka agad kita napansin. Nakauwi ka na pala. Oo nga eh. Ang busy mo kasi dyan. Mula nung umalis ako para pumunta sa palengke hanggang sa makauwi ako, nandiyan ka pa rin at ginagawa mo yung cabinet na yan. Alam mo naman na kailangan ko rin kasing tapusin ka agad to. Pero hindi ka pa yata umiinom ng tubig man lang, mahal. Nakainom na ako ng tubig at nakapagpahinga na rin ako ng konti kanina. Tulungan na kitang buhatin yung mga pinamili mo. Huwag na, kaya ko na to. Ang dami niya mga pinamili mo. Sigurado mo bigat yan. Isang malaking bayong lang naman to. Sige na, ituloy mo na yung tinatrabaho mo dyan. At dadalhin ko lang to sa loob ng bahay. Okay, sige. Malapit ko na rin namang matapos to. Ay, konti na lang at okay na ang mga pinto nitong cabinet na to. Hoy, Dinggoy! Mag-usap nga tayo. Oh, Ted! Anong gusto mong pag-usapan natin? Ikaw! At yung lintik na ginagawa mo. Teka, baka naman gusto mong kumalma muna. Nagtatrabaho ako na maayos dito. Ano ba problema? Bingi ka ba? Sinagot ko na yung tanong mo, di ba? Ikaw ang problema ko. At yung lintik na pagpupukpok na ginagawa mo. Ano ba kasi akala mo, Dinggoy? Na ikaw lang ang nakatira sa barangay na to? Alam mo bang nakakapirwisyo ka na? At ang ingay na ginagawa mo sa araw-araw? Aba, Dinggoy, may ibang tao rin namang nakatira dito sa barangay. At may mga kapitbahay ka rin. Pasensya na kung medyo nakakaabala na yung ingay ng trabaho ko sa inyo. May kailangan lang kasi akong tapusin ng mga cabinet kaya halos buong maghapon na ako nagpupukpok dito. Pasensya na ulit ha. Anong medyo nakakaabala? Perwisyo ng binibigay mo sa akin, Dinggoy. Hindi na ako nakakapagpahinga sa bahay namin. Ted, sabi na nga ko na lang kakausap kay Dinggoy. Halika na, umuwi na tayo. Hindi, Marcia. Kasi kailangan malaman ng lalaking yan na hindi siya pwede maghari-harian sa lugar na to. Ted, hindi ako nag-ahari-harian dito. Humingi na ako ng pasensya, di ba? Ano bang nangyayari dito at nagsisigawan kayo? Itanong mo dyan sa napakayabang mong asawa, Shing. Sandali nga, Ted. Ano ba talaga ang gusto mo? Humingi na ako ng pasensya, di ba? Saka huwag mo ako tinatawag ng mayabang. Dahil kahit kailan, hindi kita pinakita ng kahit anong kayabangan. Dinggoy, tama na. Huwag mo nang patulan si Ted. Ted, umuwi na tayo. Humingi na naman ng pasensya sa Dinggoy. Baka mamaya may dumating pa na barangay tanod dito at dalhin tayo sa barangay hall. Halika na. Bitawan mo nga ako, Marcia. Kaya ka nauuto ng ibang tao kasi tatanga-tanga ka. At ikaw naman, Ted, matuto ka naman sana makisama sa ibang kapitbahay mo. Hindi porke matagal na kayo nakatira dito, kayo na ang hari sa lugar na to. May mga kagaya ko rin na nagpapahinga mula umaga hanggang hapon. Kaya sana naman, matuto ka rin na bigyan ng tamang oras yung trabaho mo. Papadudot, alam ko naman na maingay talaga ang trabaho ko lalo na kapag may parte ng furniture na kailangan kong ipako. Pero ginagawa ko yun sa oras na alam kong hindi na masyadong natutulog ang mga tao sa lugar namin.
Sa umaga at sa hapon ko ginagawa ang pagpupukpok. O kapag alam ko na darating lang or alam ko na kadarating lamang ni Ted sa bahay nila o kaya ay paalis na siya. Ayoko rin naman kasi na makaistorbo sa ibang tao ang trabaho ko lalo na sa mga kapitbahay. Marunong akong makisama. Hindi kagaya ng gustong palabasin ni Ted na parang sinasadya kong guluhin ang pamamahinga niya. Hindi yun ang huling beses na nagkainitan kami ni Ted, Papa Dudut. Minsan ay nalasing siya at sumugod pa sa bahay namin. Nagsisigaw siya at pinapalabas ako. Sinabihan pa ako na napakayabang dahil sa trabaho na meron ako. Huwag ko raw siyang minamaliit na kahit kailan naman ay hindi ko ginagawa. Kung hindi pa nga dumating ang mga barangay tanod noon, baka napatulang ko na ang kalasingan niya at nagkasakitan na kaming dalawa. Nagawa naman siyang pakalmahin ng mga tanod at pinapasok na lamang sa bahay para hindi na kami maabala pa at pumunta sa barangay hall noong nagwawala siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang tumatagal ay hindi lang ako ang nakakaaway ni Ted sa lugar namin. Nakarating sa akin ang balita na may iba't ibang tao pa na nakakasigawan siya sa kalsada. May batang babae lang daw na hindi sinasadyang nabunggo siya ay kagad na raw na nagkalit itong si Ted. 10 taon pa lang daw ang bata tapos ay bigla raw itong itinulak ni Ted at sinigawan. Kaya naman nang makita yon ng ibang tao ay kagad siyang inaway ng mga ito hanggang sa dumating ang mga magulang ng bata. Nang malaman ng mga magulang ang nangyaring pagtulak ni Ted sa bata ay hindi na ito nakapagpigil at nasigawan nila si Ted. Doon na nga lumala ang gulo hanggang sa magkabaranggayan na silang lahat. Naayos naman kaagad ang pagkatalo nila sa barangay dahil wala rin namang naging kahit na anong sugat ang bata. Pero doon ko napagtanto na mabilis talagang magalit o uminit ang ulo ni Ted, kagaya ng naikwento noon ang asawa niyang si Marcia. Wala itong pakialam kung sino man ang masigawan o makaaway sa oras na mainit ang ulo niya. Pilit ko na lamang iniintindi ang ugali niyang yon dahil kapitbahay ko lang naman siya. Pero nang minsang magising na naman kami ng asawa kong si Sheng dahil sa sigawan, sa loob ng kanilang bahay, naabot ang ingay hanggang sa bahay namin. Doon ko na hindi napigilan ang sarili ko na puntahan at katukin ang bahay nila, Papa Dudut. Di ba ang sabi ko sa'yo ayusin mo ang paglalabas ng mga damit ko? Lalong-lalo na sa mga uniform ko sa trabaho. Inaayos ko naman. Hindi ko lang sinasadya na nasama sa dekolor yung isang uniform mo. Hindi sinasadya? O tatanga-tanga ka lang talaga, ha? Aray! Masasaktan ka talaga. Para matandaan mo lang ang sinasabi ko sa'yo, Marcia. Alam mo namang may pasok ako ngayong gabi sa trabaho eh. Pero hindi ako makaalis kasi wala akong uniform na pwedeng magamit. Kung bakit ba naman kasi nagkaroon ako ng tatanga-tangang asawa? Sa susunod na maulit pa to, magiging basa na talaga sa hig yung mukha mo. Marcia! Ted! Hintik naman, oh. Bukas niyo tong pinto! Mga chismosa pang kumakatok. Marcia, sagot ko ito. Nandito kami ng asawa ko sa labas. Marcia, ayos ka lang ba dyan? Marcia, Dapat lang. At Alam baka namin kung ano busy pang ka magawa pa, ko sa mga Marcia. pakailamer at usiserang kapitbahay na yan. Gusto lang namin na... Diyos ko, Marcia! Ano nangyari sa'yo? Bakit magulo ang buhok mo at may pasa ka dyan sa pisngi mo? Oo nga, Marcia. Si Ted ba may gawa sa'yo niyan? Ayos lang ako. Bakit kayo nandito? Narinig kasi namin ang sigawan dito sa bahay nyo. Nag-aalala kami sa'yo kasi parang sinasaktan ka ng asawa mo. Hindi. Hindi niya ako sinasaktan.
May konting pagtatalo lang, pero ayos lang naman ako. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit may pasa ka sa mukha mo? Nadapa ako kanina at medyo napasubsob sa sahig, kaya eto, nagkapasa ako. Pero okay lang talaga ako, kaya pwede na Ano kayong... bang kailangan nyo nandito kayong dalawa, ha? Nakikiosyoso pa talaga kayo sa buhay ng may buhay. Hindi kami nakikiosyoso. Gusto lang namin makita kung ayos lang ba si Marcia. Ano bang akala mo na ginagawa ko sa asawa ko, ha? Ted, tama na yan. Paalis na rin naman sila, kaya pumasok na tayo. Isasarado ko na tong pinto. O ikaw, Dinggoy. Kay lalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Hindi nga kami pumunta dito para makichismis lang. Tama si Dinggoy. Nag-aalala lang talaga kami kay Marcia kasi naririnig namin na parang sinasaktan mo siya. Marcia, sinasaktan ba kita, ha? Ha? Hindi. Sheng, wala talagang ginagawang masama sa akin ang asawa ko. Kaya pwede na kayong umalis. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa amin, Marcia. Kitang-kita sa mukha mo kung ano talaga nangyayari dito sa bahay nyo. Pakialamero ka pa talagang buwisit ka, no? Nakakaperwisyo ka na nga sa pahinga ko sa umaga, tapos nakikialam ka pa sa away namin mag-asawa ngayong gabi. Ano bang akala mo sa sarili mo, Dinggoy? Lahat na lang ng gusto mo pwede mong gawin sa lugar na to? Umalis na kayo ng asawa mo dito kung ayaw mo manghiram ng mukha sa semento. Aalis kami dito at hindi mo kami kailangan pagbantaan pa ng ganyan. Sasabihin ko lahat ng gusto ko kasi nandito ka sa harap ng pamamahay ko. At gagawin ko lahat ng gusto ko kay Marcia kasi asawa ko siya at wala kang pakialam dun. Kung gawin ko mang basahan sa sahig yung mukha niya, gagawin ko yun kasi may karapatan ako bilang asawa niya. Matuto ang gumala sa babae, Ted! Dinggoy! Porke asawa mo si Marcia, sasaktan mo na lang siya ng ganyan. Kaya dapat naturuan ka ng leksyon, bastos ka. Wala ka respeto sa babae. Dinggoy, tama na! Dinggoy, ano ba? Hindi mo asawa ko, tumigil ka na! Pasalamat ka, inaot nila ako. Kung hindi, pupuruan talaga kita. Papa Dudut, hindi naman talaga ako mahilig makialam sa gulo lalo na kapag away yon ng mag-aasawa. Dahil alam ko na may sarili silang paraan para ayusin ang ganong klase ng pagtatalo. Pero ng mga oras na yon ay hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko nang marinig kong sinasaktan na ni Ted si Marcia. Parang hindi naman kakayanin ang konsensya ko sa oras na may masamang mangyari sa kanya. Kaya naman kahit alam ko na hindi ako dapat na makialam ay pumunta na ako sa bahay nila at kagad namang sumunod sa akin si Sheng. Nagulat na nga lang kami ng asawa ko nang makita namin si Marcia na magulo ang buhok. Pawisan ng leeg at may pasa sa kanyang pisngi. Hindi ko din nagustuhan ang sinabi ni Ted sa asawa niya kaya naman ilang beses ding tumapo sa mukha niya ang kamao ko. Napakawalang respeto niya kasi pagdating sa babae, kaya naman nanggigil talaga ako, Papa Dudut. Hanggang sa humantong na ngayon na kaming dalawa na ni Ted ang nag-aaway. May dumating na ring barangay tanod na umawat sa amin at doon na kami pinagharap sa barangay hall. Kaya lang ay hindi rin naayos doon ang pagtatalo namin dahil talagang hindi tumigil si Ted sa pagsigaw at pagwawala. Nagpumilit siyang umuwi dahil hindi raw siya nakikipag-ayos. Hindi siya makikipagbati sa akin kahit na ano ang mangyari. Ako na lamang ang nagpakumbaba at sinabi ko na hayaan na lamang si Ted na umuwi. Gusto ko na lang matapos ang gulong yon at mahabang gabi na yon para sa aming lahat, Papa Dudut. Parang ang dami pala nitong mga pinamalengke natin, mahal. Kaya siguro nasiraan yung sinakin natin tricycle kanina kasi bigat itong mga bayong. Uy, grabe ka naman. Sabi naman nung driver, may nagulungan daw kasing pako kaya nabutas yung gulong ng tricycle niya. Tsaka ikaw naman na nagsabi na maglakad na lang tayo pa uwi sa bahay. Kasi malapit na at kaya mo namang bitbitin ang dalawang bayong na yan. Para naman kasing hindi ganito kabigat yung mga bayong kanina nung palabas tayo ng palengke. Ngayon ko mas nararamdaman yung bigat ng mga laman nito. Medyo marami kasi talaga akong pinamili dahil balak kong magluto ng pansit, turon at kinataang tilapia sa Miyerkules. Bakit? Anong meron sa Miyerkules? Ang sabi kasi ni Eunice, sa bahay daw natin sila gagawa ng project ng mga kaklase niya.
At pagkatapos, doon na rin daw sila magpa-practice ng sayaw para naman doon sa isa pang subject nila. Kaya magluluto ako ng pansit at turon para sa merienda nila at ginataang tilapia naman para sa hapunan. Kasi sigurado ako na aabuti na sila ng gabi sa bahay. Kaya doon ko na rin pakakainin ng hapunan bago sila umuwi. Kaya naman pala napabigat ng 2 bayong na to. Ang sakit kaagad ng 2 braso ko. Pero sa bagay nga, mahal, no? Madalas nga na kapag nando sa bahay mga kaklase ni Eunice, ginagabi rin talaga sila. Pang 1 linggo na kasi yung binili ko ng mga gulay, isda at karne. Sinadya ko kasi alam ko na kasama kita ngayon na mamamalengke. Tapos na rin kasi ako rin sa mga cabinet na ginagawa ko. Kaya naisipan ko na samahan ka sa palengke. Ilang din kasi ulit ako na libre kaya gusto ko makabawi sa'yo, mahal. Anong sinasabi mong makabawi? Eh hindi mo naman kailangan gawin yun. Ilang linggo rin kasi ako naging busy sa project na kailangan kong tapusin. Kaya hindi na kita natulungan sa mga ibang gawain sa bahay. Kagaya na lang ng paglalaba, paglilinis ng bahay, o kaya pagsama sa'yo sa palengke. Pasensya ka na kung masyado ako naging abala sa trabaho ko, ha? Mahal, hindi mo kailangang humingi ng pasensya kasi naiintindihan ko lahat. Ginagawa mo lang ang trabaho mo bilang haligi ng tahanan. At ako naman, ginagawa ko rin ang parte ko bilang ilaw ng tahanan natin. At kasama doon yung mga gawaing bahay na kaya ko namang gawin kahit mag-isa lang ako. Hindi mo kailangan mag-guilty o bumawi sa akin kasi wala ka naman naging pagkukulang. Naiintindihan namin ni Eunice kung bakit naging sobrang busy mo sa trabaho. Basta, babawi ako sa inyo ng anak natin. Hindi mo na ako tatanggap ng trabaho ngayong linggo para mas makasama ako kayo sa bahay. Nung nakaraan kasi, magkakasama nga tayo sa isang bahay. Pero hindi ko naman kayo madalas na nakakausap. Kaya bukas na bukas din, mamasyal tayo sa bayan kasama si Eunice. Aba, talagang gusto mong bumawi sa amin ni Eunice, ha? Pero sige, ibili na rin natin ng bagong bagang anak natin kasi noong nakaraang buwan pa siya nagre-request nun. Samahan na rin natin ng bagong sapatos para masulit ang labas natin bukas. Naku, siguradong matutuwa ang batang yun. Pero mahal, ang bigat talaga nito 2 bayong na hawak ko. Medyo sumasakit na ang 2 braso ko. Paano naman hindi sasakit yan? Ilang beses mong nasuntok si Ted kagabi. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil. Masyado na niyang binabastos ang asawa niya. Nakakainis yung mga kagaya niya na walang respeto sa babae. Sana nga ayos lang si Marcia sa bahay nila ngayon. Hindi ko pa kasi siya nakikitang lumabas ng bahay mula kaninang umaga. Subukan ko ngang katukin mamaya sa kanila. Oh, nandito na tayo sa bahay. Teka, bakit bukas tong gate dito sa garahe? Baka lumabas si Eunice at may binili sa tindahan. Mahal, di ba nasa iyo yung susi? Pasuyo na lang ng pinto. Sige, eto at bubuksan ko na para. Teka, bukas din ang pinto. Lika na, at pumasok na tayo. Dito mo na dalhin sa... Diyos ko! Tinggoy ang anak natin! Bakit, mahal? Duguan sa sahig! Eunice! Eunice! Ang daming dugong lumalabas sa ulo niya, mahal! Anak! Ano nangyari sa'yo? Eunice! Bakit duguan ang ulo mo? Sino kumuha nito sa'yo? Sino may gawa nito Eunice, sa'yo? anak! Dinggoy! Dinggoy, ang anak natin hindi na yata siya humihinga! Tabi ka dyan, mahal! Buhatin mo na si Eunice! Dadali natin sa ospital! Umara ka na ng tricycle sa labas! Madali ka! Kailangan natin magdala si Eunice sa ospital! Kailangan magabot kagad siya ng mga doktor kaya bilisan mo! Umara ka na kagad ng tricycle sa labas, Sheng! Papadudot ng gabi na nagkaharap kami sa barangay hall ni Ted, ni Conte ay hindi ko siya kinakitaan ng pagpapakumbaba. Ni hindi nga siya humingi ng pasensya sa akin o kahit pa sa asawa niya. Si Marcia na lamang ang nakiusap na huwag nang palakihin ang gulo. Kaya sinabi ko na uuwi na lamang kami ng asawa kong si Sheng para lamang matapos na ang pag-uusap na yon. Pero bago pa umalis si Ted ay narinig ko ang pagbabanta niya sa akin na may araw din daw ako sa kanya. Hindi ko alam kung para saan ang pagbabanta niyang yon dahil wala naman akong atraso na kahit na ano sa kanya. Para sa akin ni minsan ay wala akong inapakan at inagrabyado na tao. Gusto ko lang na magmalasakit sa ibang tao lalo na kay Marcia ng mga oras na yon. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay hindi pala ako ang babalikan niya para saktan kundi ang anak kong si Eunice. Halos manginig ang katawan ko sa galit
at sakit nang makita ko ang anak naming duguan at basag halos ang bungo na nakahandusay sa sahig. Hindi kalayuan sa pwesto niya ay ang martilyo na ginagamit ko sa pagpupukpok ng pako. At ang martilyo rin na sigurado kong ginamit ng hayop na pumatay sa anak ko. Wala na siyang pulso noon, pero dinala pa rin namin siya sa ospital. Pilit ako nagmamakaawa sa mga doktor na gamutin nila ang anak ko, pero kaagad nilang sinabi sa amin na huli na ang lahat. Dahil wala nang buhay si Eunice nang makarating kami sa ospital. Papadudot, dumating na rin sa ospital ang mga pulis na galing noon sa bahay namin. Sinabi nila na hindi kalayuan sa pwesto kung saan nakita namin ang katawan ni Eunice ay may nakita silang bahid ng dugo at pangalan na nakasulat sa sahig. Pangalan ni Ted. Kaya naman naging pangunahing sospek kaagad siya sa pagpatay sa anak ko. Dahil pwedeng pagkatapos isulat ni Eunice ang pangalan ni Ted sa sahig ay pilit siyang gumapang para makalabas ng bahay at humingi ng tulong na hindi na niya nagawa pa dahil tuluyan na siyang naubusan ng hininga. Hinanap ng mga pulis si Ted sa bahay nila pero umalis daw ito at ang sabi ni Marcia Papadudut ay nagmamadali itong umalis. Nakita ito ng mga pulis sa bayan sakay ng isang motor at pilit pang tumakas. Nakipaghabulan sa mga pulis hanggang sa nahulog sa tulay at mapatong ilog itong si Ted kasama ang sinasakyang motor na dahilan ng kanyang kaagad na pagkamatay. Sobrang sakit ng pangyayaring yon dahil kulang pa ang pagkamatay ni Ted para sa ginawa niya sa anak naming si Eunice. Sa akin siya may galit kaya bakit kailangang idamay ang anak ko? Bakit hindi na lamang ako ang sinaktan niya? Papadudot, halos isang dekada nang nakakalipas mula nang mawala sa amin si Eunice at hanggang sa ngayon ay aaminin ko na hirap pa rin akong patawarin si Ted. Iniisip ko na sana'y nabuhay na lamang siya para nakita ko kung paano niya pagdusahan ang kasalanan niya. Pero sa kabilang banda ay iniisip ko rin na sana'y dumating ang araw na magawa kong maibigay ang kapatawaran sa isang tao na kahit kailan ay hindi naman humingi ng tawad sa akin. Dito na rin po nagtatapos itong sulat ko at dahil medyo naluluha na ako sa ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dinggoy. Tulog na. Mga kapuso, maraming pwedeng magawa ang matinding galit na nararamdaman ng isang tao. Pwedeng makapaghatid po ito ng hindi maganda para sa iba, kaya dapat na matuto tayong kontrolin kung ano man ang emosyon na nararamdaman natin, lalo na kung tayo po ay nagagalit. Kagaya na lamang ng nangyari sa ating kapuso na si Dinggoy, no? Dahil sa galit na nararamdaman sa kanya ni Ted, nagawa nitong saktan at kitlin ang buhay ng kanyang anak. Sa batang si Eunice, naibunto ni Ted ang galit na nararamdaman nito para kay Dinggoy. Kaya naiintindihan ko, Dinggoy, kung mahirapan ka man na ibigay ang pagpapatawad kay Ted kahit eto man ay nasa kabilang buhay na. Dahil kailanman ay hindi na rin maibabalik pa ang buhay ng inyong anak ni Sheng. Pero dalangin ko na sana kahit gaano kahirap at para na rin sa ikakapayapa ng isipan mo ay dumating ang araw na maibigay mo rin ang kapatawaran para kay Ted. Maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po si Papa Dudut sa Barangay Love Stories #1.